Maraming salamat po sa Cayetano in Action, ni Boy Abunda. Dahil sa tulong po nila, napag-ayos po ang problema namin mga pamilya. Magandang gabi po at welcome sa Tanong ng Pilipino / Viral Stories. Isa sa mga viral stories na umantig din sa puso ko itong pag-uusapan natin ngayon. Napanood nyo yung video, no? Anong reaction mo, Atty. Marian? Nalungkot ako, Tito Boy. Kasi bakit ganun yung mommy na to na parang willing niyang ibigay yung anak niya. Dinala niya ng 9 months, tapos okay lang sa kanya na i-let go. Nakakalungkot na may mga ganun. Nakakadurog ng puso bilang nanay. Para siyang mukha ng kahirapan. Kasi napilitan siya. Are you a mother, Atty. Berna? Yes, yes. Oh. Kung may iba pang paraan, diba? Meron pang ibang pwedeng tumulong imbis na ibenta mo yung anak ko. We're coming from a point where we don't know all the facts. Hindi natin alam kung anong pinanggagalingan ng kwentong ito. This video raises, again, legal questions. Kaya dito natin pinag-uusapan sa Tanong ng Pilipino. Narito ang unang point. Legal po ba ang ipaampon o ibenta ang anak sa pamamagitan lang ng social media post? Paano po ba, Tito Boy, magiging legal ang isang adoption? Diba? Kailangan po, syempre, ayon sa ating batas, dumaan siya sa proseso, sa DSWD, and hindi po basta-basta pinopost lang sa social media, ano po. And yung pagbebenta naman, Tito Boy, parang papasok na siya sa trafficking eh. Kasi pag ang adoption may kapalit na pera, trafficking na yung tawag doon, hindi na po adoption. Naiintindihan ko yung mga kwentong ibang narinig na natin in the past na hindi ko kaya, kaya ipina-adapt ko na lang sa aking kapatid o di kaya ipina-adapt ko sa aking kamag-anak. Siguro naiintindihan ko na ngayon kung bakit gano'n ang aking reaksyon. Kasi dinaan sa social media. Ngayong araw ng mga kaluluwa, pakinggan natin ang mga tinig ng mga naghahanap ng katarungan, ng mga lumalaban para sa karapatan at ng mga patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa buhay ng iba. Sa case to face to face to face, isang taong na aksidente ang pilit bumabangon at tumutupad sa pananagutan. Pero bakit tila walang hanggan ang hinihinging kabayaran? Ipagamot ko po yung manugang ko para makatrabaho po siya, para may mapakay sa mga pamilya niya po. Ako ang na-stress, ako ang nag-handle lahat. Yung paa niya po, basag-basag na po. Tumawag ako sa iyo, andyan yung pagbabanta mo. Kung anong pwedeng gawin ng mga kapatid niya, madali nang hanapin ang iyong address. Hanggang saan ang hustisya at kailan ito nagiging pagdurusa? Sa payong kapatid, isang anak ang dumaraing. Ang bahay ng kanyang ina, isinara ng mga kamag-anak. Sa pilitan kaming tinanggalan ng parang karapatan na hindi na makapasok doon dahil sa mga bagay na gusto nilang mangyaring ipatanggal doon sa bahay ng nanay ko. Pinagawa po nila yung main gate, tapos hindi na kami pinapasok at pati ang barangay pumayag sa mga gusto nilang mangyari. May karapatan ba siyang muling buksan ang pintuang isinara sa kanila? Sa aba, Ask Boy Abunda, isang OFW singer sa Hong Kong, ang patuloy na umaawit para sa kanyang mga anak. Sa gitna ng pangungulila, paano niya hinahanap ang liwanag ng pag-asa? At sa salamat, kilalanin ang isang taong nag-aalay ng sarili upang pakainin ang mga nagugutom, isang buhay na patunay na ang kabutihan ay walang kamatayan. Ngayong araw ng mga kaluluwa, sama-sama nating pakinggan ang mga tinig na nagbibigay buhay at pag-asa dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda.